Naku po mga kababayan, nagsalita na nga itong si Attorney Mike Operario sa mga posibleng mangyari daw sa loob ng 48 hours pagkatapos bago mangyari daw ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa sa mga nabanggit niya dito na ito nga si Romualdez ay bibigyan na nga ng warrant of arrest at kakasuhan na nga ng ombudsman. At hindi nga nagkamali siya sa kanyang sinabi dahil mga kababayan, kabali-balita lang, sana yon. Ayan, kailan ba to mga kababayan? Ayan, 16 hours ago balita ng News 5 na sasampahan daw ng reklamo ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Nako, isa pala ito sa mga magiging ni BBM sa kanyang kumbaga achievement. Nakakasuhan na nga itong si Speaker, dating Speaker House Martin Romualdez mga kababayan. So baka sasabihin niya ito sa Monday para mapaikot niya na naman ang ulo ng ating mga kababayan. So matindi pala talagang nabasa na ni Attorney Mike Operario itong mangyayari sa SONA ni PBBM. At ang mga comment dito para may maibida sa SONA. Ayan. So mga comment dito mga kababayan, ayan, tama po kayo Attorney Mike Operario, para may masona lang ang mukong. Ayan. So totoo ang tindi nito ni Attorney Mike Operario mga kababayan. So pakinggan muna natin itong pahayag ni Attorney Mike Operario bago natin panoorin yung ikinaso ng ombudsman kay Martin Romualdez. So ito na mga kababayan, pakinggan po natin. The next 48 hours will be very critical para sa Marcos administration because in a couple of days, magkakaroon na ng State of the Nation address. This will be his second to the last SONA, if ever. And why is the next 48 hours critical? Well, because Thursday and Friday are the only days na po pwedeng mag-file ng kaso ang ombudsman laban kay Romualdez at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Will they pull this off? My guess is they will. Pipilitin nila ito na may mailabas na kaso laban kay Romualdez, makapaglabas ng warrant of arrest before the SONA so that they have something to tell the people na kunwari, merong nangyari dito sa flood control. However, this will be the beginning of more conflict at magkakaroon ito ng political repercussions all throughout the administration because ngayon, Marcos is about to lose another critical ally. He has already lost Saldico, he has already lost Romualdez, he has already lost the INC. Sino pa ang mga susunod? And how long can this administration hold on ng pabawas yung kanyang political base? Well, apparently, ang administrasyon na ito has taken this approach na they would rather be feared than to be loved. At sa pagbaba na patuloy ng pagsadsad ng popularidad ng Pangulo, it seems as if ang kanilang response is just to be more ruthless, to be more defiant of the people, at gawin nila kung ano yung gusto nila. And I think the repercussion ito para sa administrasyon is that it's gonna alienate more of their allies. Sinabi ko na nga noon pa lang, after the May election of 2025, unti-unti na gumigiba ang pader ng Malacanang, but they haven't recognized it yet. They don't want to recognize it na ito na yung direction na pupunta nila. They're trying to prevent itong pag-collapse nito ng administrasyon by trying to force people to not to abandon them. And they're doing it successfully pagdating sa mga congressman at yung mga nakaupong mga politiko. However, pagdating sa mga botante, they are losing the game. The same way na ginawa nila ito kay Rodrigo Duterte, kinulong si Rodrigo Duterte before the May elections, they were hoping that it will produce the effect na matatakot yung mga tao, yung mga kaalyado, lilipat sa kanila. And the opposite actually happened. They lost the election. The administration lost. Yung lahat ng kandidato nila for senator actually lost. And
They tried to impeach Sara Duterte and it failed. They tried to impeach Sara Duterte again, and now apparently it is failing again. So, apparently parang lahat ng ginagawa ng administrasyon at the moment is not working. And I think may bahagi na rin dito yung intervention ng Panginoon, may divine intervention rito. Kung bakit lahat ng pinaplano nila doesn't seem to work at the moment. Well, the best plans of man will certainly fail sa gitna ng plano ng Panginoon. It will always be the Lord's plan that will happen. So, ang mga Pilipino, patuloy lang tayo na magsisipagdasal at tayo ay magsipaghanda sa mga darating pang mga panahon. This impeachment is far from being over because this is not actually a trial on the legal issues. Sinabi ko na po itong paulit-ulit. This is a political game. Impeachment is already a lost game for the administration. They need 16 votes to impeach Sara and they can't have it. So this is just a propaganda war that is being played sa Senado, however, at a very expensive cost. At our cost. Ano? Okay lang sa akin, tirahin nyo ng tirahin si Sara Duterte, pero gamitin nyo sana yung sarili nyo mga pera. But you're using the money of the people for this propaganda war, and that is not good for the people. Wala kaming pakinabang dito sa larong ginagawa nyo. Inuubos nyo lang lalo ang pera namin, hindi para sa aming kapakinabangan, kundi sa kapakinabangan ng political na interest ninyo. So pagdating ng SONA, makikita natin, ito yung mga napipredict kong ipapangako. Ano? Merong nakulong, si Romualdez might be in jail by the time that the SONA comes around. Papakita nila yung ating gain economically kasi upper middle income class na tayo. Although wala naman talagang epekto yun sa atin, sa ordinaryong buhay natin. It's just a classification na binigay ng World Bank insofar as yung access to credit is concerned. Actually, disadvantageous pa ngayon kasi ngayon hindi na tayo pwede mag-avail ng lower interest loans kasi nasa upper middle income na tayo. They're gonna highlight yung peace and security sa ating bansa, and they're gonna tell us lies at sasabihin sa atin, ligtas tayo dito sa ating bansa, bumababa ang krimen, kahit alam na alam ng mga tao na kung gaano ka-unsafe ang ating lugar ngayon. They're gonna tell us that yung droga ay napatigil na, kahit na nakikita natin na ang bentahan ng droga ngayon ay halos libre na no, sa kalsada. No one is getting arrested. So, political stability, sasabihin nila, yung America is there to back us up despite of the fact that America is telling them to get off ICC. So, all of this, ang mga ipapahayag nila sa atin sa Lunes will be, of course, as expected, rosy pictures. Yung mga larawan na tila ba parang ang yaman-yaman ng Pilipinas, napakahusay ng ating bansa at wala tayong mga problema. At unfortunately for them, people now are more informed, mas maliwanag sa ating lahat kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Kasi tayong lahat naman, meron ng kapangyarihan na matuto at malaman ng katotohanan. Sapagkat tayong lahat ay nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi lahat ng iskumbro sa mundo alam, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance. So, yun po yung buong pahayag ni Attorney Mike Operario. Talagang na-predict niya na yung mangyayari. At panoorin natin mga kababayan itong balita nga sa News 5. Ayan, ito. Sabi, sinampahan na ng reklamo ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Naku, abangan po natin yung pahayag ni Romualdez dito. Talaga magsasalita na rin ito mga kababayan. So pakinggan po natin itong balita ng News 5. Ng reklamo ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Damay din sa reklamong dating kongresistang si Zaldico. Live mula sa Quezon City, nangungunis Damay din daw si Zaldico mga kababayan. sa balita si Mon Valdez. Mon, anong mga sinampang reklamo laban kina Romualdez at Co?
Jiggy, mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at malversation or money laundering ang isinampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon sa Special Panel of Investigators mula rito sa Ombudsman, dapat managot si Romualdez at co dahil sa umano'y sabuatan para iligal na magkamal ng yaman. Inaakusahan si Romualdez na siyang tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si co naman daw ang nanguna pagdating sa pagkolekta at pagde-deliver ng pera. Noong panahong yan, na si co ang tumatayong chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. May ebidensya rin daw na lumalabas na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay co sa pamamagitan ng cash deliveries o paghahatid ng mga male-maletang pera. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 56 billion pesos ang kabuuang halaga ng umano'y nakamkam nilang halaga dahil dito. May ebidensya. Laki no, mga kababayan, no? Pero syempre, sabi nga, may pinaka-ulo pa daw yan, mga kababayan. Abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Kasi itong si Romualdez ay magsasalita din yan. Di ba, nung nakaraan, nagbigay siya ng statement na marami daw siyang nalalaman sa executive branch, mga kababayan. Nako po, ayan yung aabangan natin. Papunta pa lang po tayo sa exciting part, mga kababayan. Ebidensya rin daw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth si Romualdez at co sa pamamagitan ng kickback at pag-impluensya pagdating sa proseso ng budget. Matibay rin daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumanggap ng porsyento o kickback mula naman sa mga flood control projects. Habang sa reklamong money laundering, Jiggy, para kay Romualdez pa rin, iginiit ng mga nag-iimbestiga na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback pa rin at hindi lang daw itinago bilang kasya, kundi ipinadaan umano ito sa network ng mga kumpanya at iba't ibang transaksyon at saka ginamit naman sa pagbili ng mga ari-arian at mga investments. Jiggy. At mo ngayon na isang pa na yung mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari? Ano ba? Well, Jiggy, next step is papadalhan ng ombudsman ng kopya ng reklamo ang mga respondents, kabilang na nga dyan si Romualdez at co. Bibigyan sila ng tsansa na magsumiti naman ng counter affidavit para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang ebidensya or probable cause para sampahan sila ng kaso. Kung makikitaan ng probable cause o sapat na basihan, dito na sila sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at ipapaaresto ng korte. Naku, tama yung sinabi ni ni Attorney Mike Operario, mga kababayan. Sige. At may reaksyon na ba ang kampo ni na Romualdez at co? Meron na, Jiggy, no? Ayon sa tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, noon pa man daw ay handa na sila, no, yung kongresista na harapin itong anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala rin daw silang malilinis ni Romualdez ang kanyang pangalan kung magkakaroon lang daw ng patas na investigasyon. Wala pang bahayag o bagong statement naman tungkol dito ang panig ni dating Congressman Zaldico. Pero nauna na niyang itinanggi na tumanggap siya ng kickback sa flood control projects at iginiit niya rin noon na chismis lang at wala raw basihan ang mga paratang at pawang pamumulitika lamang. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Ayan, mga kababayan, no? So, ano masasabi nyo dito? So, mag-comment po kayo kung ano yung mga susunod na kabanata dito nga sa isinampang kaso kay Romualdez ng Ombudsman, mga kababayan. So, next na niyan daw ay sa Sandigan Bayan na, mga kababayan. So, mag-comment kayo kung ano yung komento nyo dito sa pangyayaring ito. At pabor ba kayo dito sa nangyayari po kay Romualdez, mga kababayan? O isa lamang itong taktika ng ating pamahalaan? So, kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan. At sa mga bagong pasok po dyan,
huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe mga kababayan. I-click nyo po yung bell, no? Para lagi po kayong updated sa ating ina-upload palagi. So maraming salamat po mga kababayan. Hanggang dito na lamang po.